Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So inuna ko kasi yung content na mangusin. Inumaga na nga ako eh. Oh. Wala pa akong tulog para magkwentuhan naman tayo, no. Ah, unahin natin tong issue na to, mga kababayan ko. Doon sa flood control, 110 million cash daw sinuuli ni ex-DPWH engineer. Woo, sarap, no? 110 million. Sa unang pagkakataon, may nagsauli ng pera kaugnay ng flood control scandal. May gitsandang... Meron na si Bryce, di ba? Ay, sa bagay, yung sinuli ni Bryce mga kotse eh. Pero counted na rin yun. piso ang ibinalik sa gobyerno. Lan. Control scandal. May gitsandang milyong piso ang ibinalik sa gobyerno ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Pero wala pa yan sa kalahati ng umano'y nakubra niya ayon sa Justice Di Department. ba bilyon ang pinatalo nito sa sa casino? Yung 110 na yan, ano na lang yan eh. Siguro ito yung mga pera na hindi niya na nagastos, Yung hindi niya na alam kung anong gagastusin. Sarap ng buhay eh, no? Hindi na maisip kung saan igagastos ang pera. Kasi kung marami siyang naiisip na pagkakagastusan, wala na yan eh. Nakatutok si Jonathan Andao. Ang bulto-bultong tigi 1,000 pisong ito ang Kahit isang bundle lang. Di ba? Isang bundle lang yan, no? Sarap, no? unang perang isinauli sa gobyerno 4 na buwan matapos pumutok ang flood control scandal. Ang kabuuan 110 million pesos. Isinauli ito ni Henry Alcantara, ang sinibak na district engineer ng DPWH Bulacan. Humarap siya kanina sa DOJ pero tumangging magkomento sa media. Feeling ko magkakasakit to. Yung mga ganyan style, magkakasakit yan. Kung totoo man yun, hindi ko alam ha. Pero feeling ko magkakasakit yan. Maayos naman po siya. In high spirits kasi nga excited din siya na ibalik talaga tong pera to kasi nga parang sabi niya ito na lang ang matutulong niya para sa bayan. Kapal na mukha, no? Excited daw para maibalik dahil maitutulong sa bayan. Hindi min eh. Kung hindi naman kayo nahuli, hindi mo naman susuli yan eh. Isusuli mo ba yan? Pagka nahuli kayo? Bullshit naman yun. Huwag na kayong magsalita na maitutulong sa bayan, maitutulong sa bayan. Ano ba? Ginagawa nyo naman kaming bobo? Yung mga pananalita na ganyan eh. Yung yan na lang maitutulong nyo sa bayan. Yan na lang ang maisusuli niya sa ninakaw niya. Yan ang sabihin mo. Para bang ang dating from the start, yan na talaga ang plano niya, ang isoli yan. Kagaguhan. So gusto rin niya naman ibalik talaga yung mga nakuha niya. Ito ay Gusto ibalik kasi nga nahuli na. pagpapakita ng kanilang good faith. Kasi sinasabi, di ba, pag nag-state witness, Mr. DOJ, Yan ang tama, mag-state witness kasi. Kaya kailangan nila magpakita nga daw ng good faith. Hindi dahil ano ba? narito po kami, gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nagsisisi na po kami. Dyan sa sinasabi mong pagsisisi, meron ka bang kinita? Opo, kumita po ako ng ganito. Teka, hindi naman sa'yo yan. Ibalik mo sa bayan. Ito po ay isang hakbang para po makamit natin yung katarungan. Kasi ang pagbabalik ng nakaw na pera o perang hindi kanla, pera po natin to eh. This is recovery of the people's money. Ikinarga sa mga armored vehicle ang isinauling pera para dalhin sa Dami, no? Land Bank of the Philippines. Makapitik lang ako ng isang ganito, oh. Ay, hindi nyo na ako makikita sa social media. Just imagine, oh. Bumili ka lang ng isang matinong bahay, yung sa lugar na hindi binabaha.
Tapos, isang sasakyan lang. Hindi ko alam, yung iba, bakit, siguro, no, yung iba, parang hindi makontento sa isang sasakyan. Hindi, siguro kung love na love mo yung sasakyan, di ba? May mga mahilig sa sasakyan. Pwede, no? Pero, may mga tao kasi talaga na, yung hindi makontento do sa nakukuha nilang, ayoko sabihin biyaya dahil ninakaw nga no. Siguro hindi ko sinabing pwede, sorry. Siguro lesser evil, no. Makapangnakaw ka lang siguro kahit na siguro naman 100 million okay na 'yon. Magbabago na ang buhay mo nun. Pero yung sunod-sunurin mo pa na grabe naman 'yon, 'di ba? Tamang kung wala kang bahay bago ka magnakaw, tamang makabili ka ng isang bahay at isang sasakyan. Huwag ka na magnakaw after. Pero dahil siguro na-experience nila kung gaano kadali gumawa ng pera sa pagnanakaw. Wala no, hindi mo na rin Hindi mo na rin siya mapipigilan Doon bibilangin ang pera at susuriin kung may counterfeit o peking bills. Sunod naman itong ito-turn over sa Bureau of the Treasury para maibalik Cash talaga, ng gobyerno. Sa pagtutuos ng DOJ, aabot sa 300 million pesos ang dapat maibalik na pera ni Alcantara. Kaya may susuli pa 300 million, di ba billions yon? Yung pinatalo nila sa casino. si Alcantara sa Disyembre. Pag sinabi niya, halimbawa, nag-deliver ako ng ganto, di ba? Nag-deliver ako ng total na 1 billion pesos. At dito po sa deliver ko ng 1 billion pesos, meron po akong kinitang 2%. Inuuri namin yung salaysay, kung makatotohanan o hindi, at doon po namin binabase yung restitution. Ayon sa DOJ, magsasauli rin ng pera si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na aabot sa 1 bilyong piso. Sina Bernardo at Alcantara Cash? ay provisionally admitted na sa WPP o Witness Protection Program. So meaning ito mga to, walang bangko talaga to, no? Kasi hindi naman pwede ibangko yung ganyan Pag binangko mo yan, mahahalata ka dyan, men Sabi ngayon ng DOJ sa 5 flood control cases, 3 na yung submitted for resolution. Ibig sabihin, titimbangin na ng mga piskal kung may sapat bang ebidensya para paharapin sa mga kaso sa korte yung mga inirereklamong dating opisyal ng DPWH. Kanya-kanya silang gawa ng paraan para makalusot. 'Di ba? Tapos ito, yung may nasunog sa Senado, 'di ba? Ito kailan ko ba na kailan to? 11 hours ago yung balita. Parang kaduda-duda naman yun. Nagkasunog po sa tanggapan ng Senado sa GSIS building sa Pasay kaninang umaga. Ayon sa BFP, nagsimula sa commercial area sa ikatlong palapag ang sunog. Umabot ito sa ikalawang alarma. May speculation agad dyan no? Na ba't nasunog? Sa commercial area pala nang galing. Pero hindi mo rin kasi masisi yung tao ngayon Sa dami ng panluloko na nangyayari sa Pilipinas, at sa dami ng hindi mo na masisisi ang tao ngayon kung mag-iisip sila na may meaning yung pagsunog. Bago na apula, inaalampak sa hinang apoy at halaga ng pinsala. Tiniyak ni Senate President Tito Soto na ligtas ang lahat ng mga importanteng dokumento kabilang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomalies. Nagkiklearing na sa session hall para magamit sa sesyon na iniusog. Talagang nadamay talaga yung Senate Akala ko isang part lang doon. Talaga? Kahit sino naman tao magdududa dyan Sa Martes. Kapagod ang politics. Kaya hindi ko na rin kinontent yung rally na yun Well, dito naman tayo sa speaking naman sa politiko, sa senador. Si Pacquiao naging senador.
May isingit lang ito eh. Hindi kasi yung may laban yung anak ni Manny Pacquiao na si Jimwell na uwi sa draw. Parang ano eh, no? Yes, kung ako lalaban dun, baka mamaya talo ako, no? Alam ko naman na, siyempre, intense din ang training. Pero, yung bloodline mo kasi na Pacquiao, ano eh, mataas ang expectations nun eh. 'Di ba? Kaya nga, ano, 'di ba? Sinasabi nila, let's say, ang tatay mo legend, no? Mabigat yung pressure para matalo mo yung or kasi pag ang tatay mo ay ganito kalaki tapos ikaw nandyan sasaklubin ka talaga niyan eh, diba? So ito yung anak ni Manny Pacquiao, si Jimwell, na uwi daw sa majority draw. Tingnan natin. Nauwi sa draw o tabla ang professional boxing debut ng anak ng pambansang kabaon na Debut. si Jimwell Pacquiao. Lumaban si Jimwell sa American boxer na si Brendan Lally sa California. Sa score na 39-37, pabor kay Pacquiao na sinundan ng tablang score na 38 mula sa dalawang judges, nauwi sa majority draw ang 4-round lightweight fight ng dalawa. Ang kay Manny Pacquiao, magandang experience ito para kay Jimwell. Pero parang ano, no? Sayang. Well, una pa lang naman eh. At least draw, di ba? Kahit pa paano, draw. Tapos, speaking of anak ni Pacquiao, ito yung maganda kay, ano, kay Eman Bacosa. Kaya sinasabi ko, ano eh, wag niya munang gamitin, although na ni-recognize na siya, di ba? Wag niya munang gamitin yung Pacquiao eh. Kasi pag may Pacquiao ka sa pangalan mo, yung, ano, yung pressure nun, malupit. 'Di ba? Or isa rin siguro sa factor kung bakit hindi ano, kasi maginhawa ang buhay ni Jimwell kumpara kay Eman Bacosa. Tingnan natin itong si Eman Bacosa, no. Speaking of Eman Bacosa, pinag-shopping ni Vicky Bello, no. 'Di ba? Dr. Vicky Bello humanga sa kabaitan ni Eman Bacosa Pacquiao, kaya pinag-shopping si Eman ng mga mamahaling kagamitan. Ako din, di ba? Di ba hahanga si Vicky Bello sa kabaitan ko? Kahit ano lang, kahit na pambili lang ng ano bang pwedeng bilhin. Vicky Bello kahit ano, 100,000 lang. Bili lang akong bagong motor. Baka sakaling ano ako ni Vicky Bello. Di ba? Mapansin ako ni Vicky Bello. Pag napansin ako ni Vicky Bello, hindi ko kayo papansinin. Joke lang. Tingnan nga natin yon. Vicky Bello. Eman Bacosa. May vlog ba yon? Ito nga, may vlog nga sila. Ito. One day if I get rich, I will go bonding with you. Oo, talaga. Thank When I you. visit, VIP kaya sila. So by invitation only. So it's made of ostrich shell. Sa totoo lang, no, hindi naman sa tumututol ako sa ganito. Oo, naiinggit ako. Pero, hindi ba nilalason nyo yung yung utak ni Eman? Kasi parang form ng pang-i-spoil ito, men eh. 'Di ba? Baka mamaya kasi syempre baguhan si Eman Bacosa sa ganyang buhay, baka isipin niya ang pagiging artista or pagiging sikat ay puro ganyan lang. Kasi sa totoo lang, wala pang sacrifice na binibigay masyado itong batang to eh. Sa bagay, uri na rin ng sacrifice nung hindi ka kilalanin ng tatay mo ng mahabang panahon, din nakilala ka na. Pero hinay-hinay lang sana, baka ma-spoil eh. Mukhang mabait na bata pa naman to eh.
Di ba? sa kanya at isang handa pala para sa kanya. Alamin kung ano ito Tingnan natin. Anong binigay ay na ang mga relo? VIP. Tuwang-tuwa nga si talaga nga kay Emma nito at very special ang nagbigay. Nag-post nga siya ng video. Anong relo yung binigay? Kwento lang pala to. Ayoko ng kwento. Gusto ko yung panonoorin. Ito ba yun? Ito. Spoiling. Sa vlog ni, paanong, din naman? Mukhang ginamit din naman kasi ni Vicky Bello din. sa vlog niya. Di ba? Tama, 2 days mag-1 million views na. Emma, ito yung aming secret friend. Emma, magpapicture ka kay Mitch. O, Ruby, naghihintay lang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Motorcycle again daw. Motorcycle again. Tapos dance ng Annie. And then face Si Swatch kasi, may mga special moon swatches na hindi nila binibenta sa loob ng store. Binibenta lang nila din sa mga VIP clients sila. So by invitation only. So it's made of ostrich shredded na pa. Swatch din pala. Akala ko naman, Rolex. Ostrich siya. Ayaw mo lang yan, Hayden ko kaya binigay mo kay Eman Tira-tira mo lang yan dyan Bitter no? So hindi siya katulad ng ibang mga mission to the moon. So kailangan natin pumorma mamaya. So, very simple needs ang hinahanap ni Ilan Emma. taon natin si Vicky Bello? Ilan taon na ba yan? Tingnan nga natin. Vicky Bello age. Talaga hindi niya iniwan si Hayden ko, 69? Ganun na itsura? Well, hindi mo naman masisi. Dahil niya yan di ba? Yan yung trabaho niya. 69, no? Pero nakikita na rin yung age niya. Di ba? Pero si Hayden ko, talaga no? Shorts. Bago tayo dun sa clothes, kailangan yung Shoes. source muna ng income. Ha? Yung pang-boxing muna. Just wanna thank you in advance. Oh, you're so welcome, Ems. I'm so happy to do something. One day you'll be so rich that you will give me the money. Maabutan pa kaya ni yan? Saan mo yung nagbebe? Sa BGC siguro to, no? Pag may lock, maganda or hindi? Maganda. din yung support sa wrist. Para di po ma-injured. May lock niya. Okay na po to. Okay to. Bisaya din ba ito si Si Eman Bacosa? May punto siya, Pacquiao din magsalita Parang ganito yung sa ibang bansa yung mga shop. Flexible pa. Uy, running shades pala. Para Running shades. Yes, come here. Let's go. Gusto ko yung yan kasi number 1 problem ko din pala sa umaga. May running shades kayo? Running shades po, meron po tayong... Shoutout Vicky Bello! Hindi mo ko isasama sa ganyan, Vicky Bello. Okay lang siya. Ito, nagustuhan ko to kasi Gusto mo po white? May white naman po. Sige. Bagay po sa Ito na? ko. Why do you call it running? Because it won't fall? Hindi naman siya mag-worry na malaglag po. Kasi may rubber po siya. Thank you Can I po. carry you? Can I carry you? Oh my God. Ayaw, gusto natin sundan. Ayaw. Anyway, tama na yan. Diba? Basta ako, Dr. Vicky Bello, anytime So di malamang dahilan na mapapanood mo ang video ko. Hindi, joke lang. Pero kung yun lang po muna. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.